Magkano ang pinirmahan nyo? 10,000. 10,000. Wala ba kayong usapan sa mga nag-recruit sa inyo na, ito lang pirmahan ninyo, 10,000 ha? Pero ang matatanggap nyo actually is, magkano sabi mo? 10,000 po. Kung sa kabilang room, kinuha yung Pera po na 9,000. 9,000? 1,000 lang po yung binigay. 1,000 binigay sa inyo. Opo. Ba't hindi ka pumunta kagad si Mayor? Kasi po, wala naman po siya dun sa Baka po kasi pag pumunta kami dun, kasabot po siya. Huwag mo na sabihin ka sa buwan. Dahil Mga kababayan, sa pagpapatuloy po ng ating video patungkol sa umano'y ayuda scam na ibinulgar ni Gobernador Hubahib at sinasabing posible ito ang dahilan kung bakit siyang pinag-iinitan ng matataas na opisyal ng Davao del Norte, kasama nga itong kanyang katunggali at kalaban sa politika na si Vice Governor Oy, kung saan ang sinasabi niya ay sila umano at ang kanyang mga alipores at kaalyado ang may pakana nitong ayuda scam. Imagine mo ha, mga kababayan, 10,000 umano ang natanggap ng isang estudyante na para sa kanyang educational assistant. Ngunit kinuha umano ang 9,000 at 1,000 lamang ang natira. Kaya halos mangyak-ngyak po itong estudyante na humarap kay Senator Bato de la Rosa at kay Senator Jingo Estrada, at may isang ina pa na ayon sa kanya ay nakatanggap din sila ng ayuda, pero kalaunan ay binawi din ng mga tauhan nitong mga public official na kasama nga sa grupo nila Vice Governor Oy-Oy. Tandaan po natin mga kababayan, ito po ay legit at galing umano sa pagdinig sa Senado. Simulan po natin. Tapos kumot. Okay, dali ha. Laruin natin. The reason why you are here before this committee, andito kayo para mag-testify. Ngayon, nakakover yung mga mukha ninyo, ayaw nyo makilala kayo dahil takot kayo. Ha? Sabihin ko sa inyo, huwag kayo matakot. Andito yung pinakamagaling na regional director sa buong Pilipinas. Buong Philippine National Police. Andito si General Bilbo. He can assure your safety. Kaya, ako mismo, kung may mangyayari sa inyo doon, kalaban ko yung mga hara sa inyo. Pupuntahan ko mismo kung sino mga hara sa inyo. Sino una magsalita? Mayla, go ahead. Yan yung maganda. Ipakita niyo mukha ninyo. Then because you are telling the truth. If you are telling the truth, huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot, andito na nga kayo eh. Harapin niyo yung katotohanan. Sabihin yung buong katotohanan. Go ahead, Mayla. Ano po, yung mention po ni Mayor na si Wency po, kaibigan ko po yun. Sino? Na-mention ni? Wency po. Na-mention ni Mayor Bahagi. Kaibigan ko po yun. Okay. Sabi ko po siya nag-complain. Okay. Wala pong prinamis na pera. Napunta po kami doon kasi biktima kami. Nabiktima po kami ng educational assistance na 10,000 na tatanggap namin. Binigay sa amin yung 10,000, pero pinapunta kami doon sa isang kwarto. Akala namin pag nakuha na namin yung pera, pwede na kami makalabas. Hindi. Pinapunta po kami doon sa isang kwarto kung saan may tao po doon na kukolektahin yung pera. Pero bago po kami nakapunta doon sa Divine Mercy, pinapunta po muna kami sa nagpunta po kami doon sa Peso po kasi kailangan daw po ng gate pass. Papasok na sana kami sa Divine Mercy pero hindi kami pinapasok kasi kailangan daw ng gate pass. Yun ang sabi yung nagbabantay doon sa gate sa Divine Mercy, doon po sa Carmen yun. Anong payout ito? Payout ng educational assistance? Assistance po. Magkano ang pinirmahan nyo? 10,000. 10,000. So, siguro college student ka na, di ba? First year college. Third year college. First year po. First year. Po. Were you not aware that before kayo tumanggap ng pera, wala ba kayong usapan sa mga nag-recruit sa inyo na, ito lang pirmahan ninyo, 10,000 ha? Pero ang matatanggap nyo actually is, magkano sabi mo? 10,000 po. 10,000. Yun nga po. So sabi mo, pinapasok kayo sa kabilang room, kinuha yung Pera po na 9,000. 9,000? 1,000 lang po yung binigay. 1,000 binigay sa inyo. Opo. Before nangyari yan, wala ba kayong usapan
na ganito ang arrangement natin, ha? Ibalik niyo yung 9,000 sa amin. Yun nga. 9,000 na sa inyo. Punta po namin doon sa Peso, sa likod po ng munisipyo namin doon. Nandun po yung mga admin, nagbibigay ng gate pass. Admin. Sino yung admin na yun? Jerry Nalupa po. Ha? Jerry Nalupa. Ginny? Jerry Nalupa. Jerry Lalupa. So grabe talaga ang kanilang ginawang pangungurakot o pagnanakaw sa kaban ng bayan po, kasi pondo ito mula sa national government po natin, hindi ito galing sa kanilang personal na pera or kayamanan. Imagine mo, pera na nga lang na kailangan para sa isang educational purposes dahil kailangan mag-aral nitong isang estudyante, abay kinuha pa mga kababayan po natin. So talagang walang puso, walang awa yung mga ganitong klasing politiko. At hindi naman gagalaw itong mga individual na ito, sinasabing mga tauhan nila, kung walang mando galing sa kanila. Dahil unang-una, pwede mo i-complain supposed to be, paano i-complain na yun ay mga tauhan nila? Kapag magrereklamo ka, haharangin ka rin. At ayon nga sa isang nagsalita po dito, hindi na sila nagreklamo sa mayor ng kanilang bayan, I think itong Carmen. Nagdiretso na sila kay Gobernador Hubahib dahil alam nila na kasabwat umano itong mayor. So, supposed to be, pwede sila magreklamo sa kapitan. Hindi sila dumaan. Supposed to be, pwede sila magreklamo kay Vice Mayor, kay SB, o kay Mayor. Hindi sila dumaan. Supposed to be, magreklamo pa sila kay Vice Gobernador. Hindi sila nagreklamo kay Vice Gobernador. Dumiretso sila kay Gobernador Hubahib dahil alam nila na ito lang ang kanilang masasandalan na tunay at hindi kawatan. So, kita mo, mga kababayan po natin, talagang mula sa pinakakapitan hanggang sa pinaka-vice gobernador, lahat po sila yan. Parang isang organisasyon ng mafia na mga kawatan. At ang hindi lamang gumagawa ng ganitong klaseng modus ay si Gobernador Hubahib. So which is pinagkakatiwalaan ng mga tao dyan sa Davao del Norte. Nalupa po. Lalupa. Nalupa. Lalupa. Opo. Saan siya ngayon? Hindi ko po alam. So kilala mo talaga ito na Jerry Lalupa pangalan niya? Kasi namukhaan ko po siya. Siya po nagbigay sa akin ng gate pass. Tapos sabi niya sa akin, na-briefing ka na bagang. Na-briefing na kagang. Na-briefing ka na gang. Yun po yung sabi niya. So, hindi ko po alam kung anong briefing yung sinasabi niya. Ang galing may briefing pa na kapag ang matanggap mo ay kailangan isurrender mo sa amin. Kumuha ka lang ng 1,000. Nako po mga kababayan natin. Pero baka hindi niya po ako bigyan ng gate pass pag hindi ako nag-oo eh. So, ano na lang po ako, nag-oo po ako, nabigyan ako ng gate pass, nakapasok ako sa Divine Mercy, tapos ni-review po na yung mga documents na naipasa namin para... Hindi mo tinanong kung anong briefing? Wala kang tinanong? Wala po kung tinanong kung anong briefing kasi wala po talaga akong alam. Kasi ang alam ko lang po, kukuha po ay makakatanggap po kami ng educational assistance. Okay, continue. Pagkapasok po namin doon, na-review na po yung mga documents namin, na okay na po, pinatawag na kami by batch. Mga 10 po kami pinapasok doon mismo sa office na nandun sa Divine Mercy. Nandun po sa table, nakalatag po yung mga papers po doon na may mga pangalan ng mga beneficiaries. Divine Mercy, eskwelahan ito? Hindi po. Ano yan? Iban? Likod po ng Munisipyo ng? Carmen po. Likod ng munisipyo ng Carmen? Opo. Merong Divine Mercy. Opo. Ano isa? Kapilya? Islet po. Islet. Divine Mercy Islet po. Islet. Pero Office of the Mayor na po ngayon. Office of the Mayor. You confirm, Mayor Bagi, merong Divine Mercy? Ano yan siya? Thank you, Mr. Chair. Yeah. Bago ko po sagutin yung tanong ni Mr. Chair, gusto ko lang klaruhin, hindi ko yung statement, Mr. Chair. Yun yung statement ni Wensi, sulat kamay niya, nag-translate ko na. So that Yes, yes. I wanted to make Yes, for record. the committee recognizes that appreciation na kanyan, affidavit niya. Tanong ko lang is, yung sabi, Divine Mercy, ano yan siya? Yes, Mr. Chairman, ang Divine Mercy, the DMI, lugar kung saan nakatayo yung isang function hall namin. Function hall, sa likod lang ng munisipyo. Okay, okay. Then within the function hall, there is a room that has a restroom. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Police station. Mr. Chair. Kailan nangyari itong payout ito? October 29 po kami na payout. Hindi ba kayo nagreklamo?
Alam niyo na 10,000 ang kukunin ninyo, tapos biglang kinuha ng isang lalaki, isang stranger, kamo, na 9,000 at 1,000 lang natira sa inyo. Di ba kayo nagreklamo sa DSWD? Kung kanino man. Kaya po nagpunta po kami kay Kuya Gov po, Mayor? kay Governor po. Hmm. Nagpunta kami kasi nakita po namin yung live niya na kung sino yung mga biktima ng Tiga saan ka, Mayla? Carmen po. At tiga Carmen, ba't hindi ka pumunta kagad si Mayor? Kasi po, wala naman po siya dun sa Baka po kasi pag pumunta kami dun, kasabot po siya. Hindi. Huwag mo muna sabihin ka sa buwan. Dahil, So ito na nga po mga kababayan po natin, ano, ang sabi nitong isang resource person na biktima nitong ayuda scam, natakot sila pumunta sa mayor. Iba kasabot nga. Naku po, ganun talaga. Pag yung mga residente ng iyong nasasakupan ay kilala na ang iyong karisma, wala na talagang lalapit sa iyo dahil alam nila na ikaw ay nakakatakot at posibleng miyembro ka nitong ayuda scam. Natawa na lang itong si Senator Estrada dahil sa sinabi ng resource person na umano'y iba kasabwat si Mayor. Baka nga naman. hindi. Huwag tayo magbabanggit ng kasabwat dahil hindi naman tayo nakakasiguro kung kasabwat o hindi. Okay lang. Ha? Kasi po, naano po kasi ako dun sa sinabi ng lalaki na sabi niya, if na-briefing na po ba ako, staff po yun sa municipality. Yun lang. So, hindi mo ma-identify. Wala sa inyo naka-identify doon sa lalaki kumukuha na ng Jerry na nakuha sa lupa po. pera. Jerry na lupa, yung lalaki nagkuha ng pera. Yung lalaki kumuha ng pera. Hindi po. Hindi namin nakilala kasi nakakap po siya eh. Nakakap. Nakakap, may face mask din? Wala po. Oo. Wala nakakilala sa inyo. Ha? Hindi. Yung minention mo name, na lupa? Jerry na lupa po Oh. yung admin na nagbigay sa akin ng gate pass. Pero sa pagbawi ng pera, wala na doon si Jerry na lupa. Hindi po namin alam kasi matagal din po kami Yun na lang yung si Jerry na yon yung ipapatawag. Kasi sigurado alam niya kung sino makumuha ng pera. Yun kung aamin. Alam naman natin wala namang kawatan na umaamin sa kanilang ginagawa. Ang tanong ko, ang nagkuha ng pera sa'yo, binigyan ka ng 1,000, binawi yung 9,000, isang lalaki at isang babae. Opo. Oh, wala doon si Jerry na lupa. Wala po. Siya po yung nagbibigay ng gate pass, yung Jerry na lupa. Ikaw ay taga Carmen. Opo. Kung yung dalawang tao na yun ay staff ng munisipyo ng Carmen, sigurado ako may idea ka kung mukha niya taga Carmen ba yun o hindi taga Carmen. Hindi na po kasi ako nakakabalik ng Carmen sa Taco. Sa inyong lahat dyan, sino nagkakilala? Ikaw, Rose, ganun din nangyari sa'yo? Ikaw, Jan, ganun din nangyari sa'yo? Hindi po, from Tagum City po ako at ibang incident from Tagum City po. Tagum City? Yes po. O, sandali, sino dito ang taga Carmen? Carmen? Ikaw, ganun din nangyari sa'yo? Ni Jerry na lupa. Hindi. Doon ka ba doon sa Carmen ka ba? Nakatanggap? Sa Carmen po, O, yun nga. nakatanggap. Kayo yung nakatanggap ng 10,000 tapos kinuha kayo ng Ako po, 9,000. senior high ang anak ko, 10,000. Basta, ang sabi doon nung nagpirma kami, nagpirma ako doon sa bahay ni Tata, ang sabi doon, Sino na si Tata? si Jocelyn Sumasino po. Yung Pagkalaran mo, Jocelyn? Jocelyn Sumasino po, doon po ako nagtrabaho sa kanila. Ako po yung caregiver ng nanay Sino? niya. Oo. Anyway, Tapos ako yung labanderan niya. sino nakatanggap ng 10,000 tapos kinuha ng 9,000? Ako kay senior, ang sabi po, Doon din sa Divine Mercy? doon po sa Divine Mercy, sa likod ng munisipyo. Katulad nung si Myla, hindi mo na-identify kung sino yung lalaki kumuha. Sino kumuha sa inyo ng 9,000? Hindi ko po kilala kay Lalaki o babae? Lalaki. Dalawa po nandun sa loob ng kwarto. Maliit na room. Ano, i-describe mo nga. Ang buhok niya po, kanang uso nga, bonnet. Bonnet yun lang po niya. Ang color sa damit. Naka-bonnet o naka-cap? Ay, hindi ka nang, Tapos mahaba dito. Ganyan, yan ang mulit. Ibig mo sabihin? yes po, nag-side. White side wall, ibig sabihin, Nag-side. malinis dito sa gilid. Kayok ko. Ha?
Nakayuko po kasi siya. Nakayuko siya nung Hindi. Yung description lang ng lalaki. Dahil pati describe ko rin kay Myla. Yung babae po na kasama, Yung lalaki kumuha ng pera. yung lalaking kumuha po ng pera, moreno po siya. Ha? Moreno po siya. Hindi ko po ano yung mukha niya kasi nakakap siya. Pero yung kutis niya po, moreno siya. lalaki. Yung mukha. Hindi ko po namukhaan kasi yung nakakap po kasi siya, hindi ko makita yung mukha niya. Tapos yung babaeng kasama niya po, may kulay yung buhok. Ano kulay? Blonde po. Blondie. Opo. Pero nagpakulay, hindi naman talaga blondie yun. Meron pa kayong employee na blondie, Mayor? Mr. Chair, I cannot speculate pero hindi ko ma-describe din yung ginadescribe niya, Your Honor. Hindi, siguro kakunti lang ang blondie ron sa opisina mo. Meron ba kayong... Ito, blondie ito. The DSWD local representative should be present sa payout. Am I correct? Ay, Ito muna tayo. please. Eric muna tayo. Actually po, hindi naman po kasama sa mandate ang proposal ng MOA po natin with them that the local or the DSWD central office will be present. O-orient naman po natin kasi sila sa policy prior the signing Sino of the ino-orient MOA. ninyo? Ang local po. The regional office po ay kinocall po ang ating pong local social welfare and development office. Lahat po ng social workers doon, they were oriented on the process, requirements, and the Correct. policies. So But- during the payout, were they not present there? Yung mga social workers? Present po ang social workers ng local, Yes, but not correct. from the DSWD po, sir. Huh? From not from the national office. Yes, I know. So they were present. At least you had a representative during the payout. Even the local social workers. Sa local government yan. Mr. Chair, Your Honor, wala pa just to clarify things. Yung DSWD po kasi from the central office up to the regional levels lamang po. Yeah, meron po tayong devolution of social services. That's why meron po tayong tinatawag na LSWDO, Municipal Social Welfare and Development Offices, Provincial Social Welfare Development Offices, and then yung mga CSWDO. So yun lang po yung gusto rin namin i-clarify. That's more often than not, talagang namimix po yung dalawa. But then hanggang sa regional level lang po talaga kami. And with this particular payout in Carmen, yun nga po yung point of clarification namin, wala pong involvement yung atin pong DSWD National Office. Ganon din po yung ating mga social workers kasi po transfer of funds na po ito. Alright, okay, Mr. Edwin. So, alam nyo mga kababayan po natin, kahit anong deny pa nitong taga-DSWD, hindi talaga mawala sa ating isipan na posibleng kasabwat po sila mga kababayan po natin. Lalo na, kasama nila yung namimigay nitong ayuda ay umano'y mga tauhan ng mga opisyal na may hawak nga nitong pondo. So, hindi natin kailangan banggitin. Pero ito umano ay hawak na pondo ni Vice Governor Oy-Oy. So, hindi po natin mawala yan. Hindi talaga mawala na posible nga po na may usapan na yan. Unang-una, ito ay isang organized po na grupo, organized na pamimigay. Imagine mo, isinara pa itong gymnasium para walang makapasok. At hindi basta-basta makapasok ang walang connection o hindi nila contact. Kumbaga, may mga text messages po na sinend. So, yun lamang yung makapasok dyan. At bawal supposed to be magsalita. Ngunit dahil hindi na nila kayang sikmurahin itong ginagawa sa kanila na pagkuha ng pera na supposed to be ay para na sa kanila yun eh. Dahil yun na nga ang kanilang pinirmahan. So, pumirma sila ng 5,000, pumirma sila ng 10,000, pero kalaunan, tagi 1,000 lamang ang nauwi nilang pera. So, ika nga, ang sabi pa dito ni Senator Estrada, yung pagkain na lang na isusubo na sana ng mga may hirap po nating kababayan ay inagaw pa nitong mga gahaman at mga kawatan na politiko. Which is, na-example niya nga po yan dahil sa 10,000 ayuda na supposed to be ay makukuha, 1,000 lang yung kanilang actual na naiuwi. So, kawawa talaga po, kawawa. Kaya dapat sana sila yung mga paparusahan, sila yung masuspindi, sila sana yung masibak sa serbisyo. Nabaliktad pa po yung nangyari sa ngayon, which is ang gobernador pa, siya pa ang sinuspindi. So, maraming rason
Pero kung susumahin po natin mga kabayan, isa po kasi ito umano sa rason kung bakit siya pinag-iinitan nitong si SAP or Special Assistant for the President, si Anton Lagdamio, at syempre ang ilang mga local politics diyan sa Davao del Norte. At ginawan po siya ng umano'y reklamo na napakaliit lamang umano. Thank you po. So the DSWD and the Municipality of Carmen executed the MOA. Am I Yes po, correct? sir. Who signed the MOA? The MOA was entered into by between the mayor of the LGU, which is Carmen, and Who the signed the regional MOA director, in behalf of the LGU of Carmen? The mayor? the mayor. Do you have a copy? Yes, Your Honor. Can I have a copy? And who signed in behalf of the department? I did, Your Honor, as a regional director. All right. Can you furnish this committee a copy? Mayor, since nag-execute kayo ng MOA between your government, your municipality and the DSWD, who was the one who distributed the payout? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Following the terms and conditions within the MOA, our MSWD office, it's a local social welfare office, was the one handled the distribution. Who handled the distribution? The employees of the MSWD. So mga kababayan po natin, mukha pa lang itong nagsalita ay talagang hindi na mapagkatiwalaan. And the way magsalita po siya, obviously, talagang may masamang hangarin po. Para sa akin lang po yan, mga kababayan po natin, base po sa nakikita po natin at the way magsalita po ito, napaka-defensive po para sa BC Gobernador. Of the locality, Your Honor, Alright. Mr. Chair. How many are them? Ilan sila? Who was there present during the payout? The head of the MSWD and social workers within the MSWD office, and yes, that's within the integration of the employees within the MOA, and the office religiously followed what has been indicated as to the part of the MSWD, following the guidelines given by the COMELEC as to the exemption coming from the DSWD region office, and following with the legal opinion of the DSWD regional office, Mr. Chair, Your Honor. Were you present during the payout? I don't have any time during the payout, Your Honor. So who was the one who recruited these beneficiaries? The information dissemination, Mr. Chair, Your Honor, How did you choose these beneficiaries? the manner of qualifying, Your Honor, after the dissemination, for those who comply strictly the requirements set by the memorandum of agreement from DSWD, Your Honor. How was the vetting process? It is given, of course, the dissemination, Your Honor, Mr. Chair, it is given to the barangay level. So you did not have any participation in the vetting process or in choosing the beneficiaries No, Your Honor, of your town? no, Your Honor, I don't have any. So sino namimili nitong mga beneficiaries, mga qualified beneficiaries? Actually, the information dissemination is generally given to the whole municipality, and for those who submit and complete the requirements as per Kanino validation siya sinasubmit? sa office of the MSW. Yes, Your Honor. Local lang. Who is your local? The head of our local MSW is Miss Loy Loy. Kasama nandito ba? Hindi po, sir, because I am only invited and with our PESO officer. Siguro pwede natin imbitin siya na next hearing, Mr. Chair. Yes, I will do that. Kumsek, take note. Next hearing, you invite, sino yun? Miss Loy Loy. Miss Loyloy. Nangyayari sa sarili kong bayan. Kailangan ko malaman. Yes, Mr. Chair, thank Di ba you. pinaparating sa'yo, Mayor? Sir, as always, every day, the day-to-day transaction with that payout, I mean, the output of that payout is always being reported to my office. Alright. Dito sa mahinayin nitong ating mga kababayan dito.
kababayan mo sa Carmen nakarating sa inyo? As I've said, sir, wala talaga akong natanggap. Hindi nila Wala deny eh. Siyempre, paano magrereklamo sa'yo? Sabi nga ng isang resource person, kasabwat ka daw. emailin sa inyo. As far as the result of the investigation, wala din sir dahil wala rin natanggap. Kahit text, kahit anong reklamo, wala talaga. Bakit sila nagrereklamo na ganito Pero mo, hindi biro ito because hindi lang siguro sa probinsya ng Davao del Norte nangyayari ito, hindi lang siguro sa munisipyo ng nangyayari ito. I think this is already being implemented nationwide. I've heard, meron din sa Bukidnon, ha? Senator Sa Samuel. Metro Manila, siguro Bukidnon, meron din. malamang pati sa bayan ko, sa San Juan, meron din, nababalita ako, meron din ganyan. Pero So meron din yan mga kababayan po natin, meron din daw diyan na ayuda scam diyan sa San Juan So nakaraan nagtrending din po ito kung saan binulgar din ng pamilya ni Senator Estrada itong si Mayor Zamora ng San Juan. So marami talaga at isa nga lang itong sa Davao del Norte na talagang mas pumutok dahil kasabwat umano mga kababayan po natin itong Vice Governor. At isa umano sa dahilan kung bakit pinag-initan itong gobernador dahil in-expose niya, dahil may mataas na opisyal pala na ngayon ay nakaupo sa administrasyong Marcos na kaalyado nitong vice-gobernador. Kaya isa umano sa mga dahilan ang itong in-expose ni Gobernador Jubahib kung bakit siya binigyan ng 60-day suspension. At syempre, may mga ibang rason pa kasama nga po umano ang gaganapin ngayong araw na rally para sa hakbang ng maisog to protect the Constitution. So, yan po ang mga dahilan. Tapusin natin ito mga kabayan. ito, napakatalamak nito dahil kung 10,000 ang pinapangako tapos kakaltasan ng 9,000, anak ng puta. Hindi yun, yata makatarungan yan. No, this has to be Paano nga ba naging makatarungan yan? 10,000, ikakaltas 5,000. Agoy. Sakit pa sa iniwan ng jowa yun. 9,000 yung ikinaltas sa 10,000 mo. Agoy. this has to be investigated. Not only in the province of Davao del Norte, but nationwide. Matanong ko as Director, during the budget hearing of DSWD, nailabas na yata itong mga concerns na ito. What have you done? We seriously and yung yung suggestion po ni Senator Bato that there will be PNP personnel who will be invited. We implemented that po for Alright. them to observe any anomalies. Every payout ng AIX. Kasi marami hindi na nga chismis, nagiging realidad na na paglabas ng isang beneficiary, halimbawa sa gym, meron na nakabang kung sinong Poncio Pilato, o bata ni Mayor, bata ni Kapitan, bata ni Vice Mayor, o bata ng Governor, na, akin yung 2,000, akin yung 1,000. Meron ka nun Dapat, siguro, every time na magkakaroon ng payout ng AIX ng DSWD, dapat siguro meron pulis na naka-assign doon. Matinong pulis na hindi siguro kasabwat. Kasi hindi natin masabi, wala namang perfecto dito. Minsan din meron mga pulis na, hati rin tayo dyan. Walang ganun. Dapat meron talaga kayong pinagkakatiwalaan na tao at ginaguide nyo yung mga recipients palabas hanggang bahay. So yan nga po mga kababayan po natin ang gagalaiti nga itong Senator Estrada dahil sa nangyayaring ayuda scam sa Davao del Norte. At itunuro nga nitong ni Mila itong umano'y mayor na kinakatakutan niya kaya hindi siya lumapit dito dahil ito nga ay posibleng kasabwat. At dapat talaga paimbestigahan at dapat umaksyon supposed to be ang ombudsman po dito at ng Office of the President, ang DILG. Pero sa ngayon mga kababayan po natin mukhang tumahimik na, mukhang may nabusalan dahil hindi na ginawa ang kung anumang investigation. At syempre, iniisip po ng lahat na posible rin kasabwat itong DSWD ng Davao del Norte. Kaya mukhang tumahimik na. So alam po natin, ito po ay napakalaking organisasyon, lalo na lahat sila ay kumikita. Kaya wala talagang gagawa ng aksyon dito. At kung si gobernador lamang ang masusunod, dapat umano pinasuspindi na ito
mukhang walang aksyon nga ayon sa kanya. At imbis na ito ang mga parusahan, ay siya pa ngayon ang binigyan ng 60 days suspension. So nagkaugat-ugat na po, nagkoneksyon na ang iba't ibang rason kung bakit siya pinag-iinitan. Hindi lang po ng local government dito sa Davao del Norte na kanyang katunggali sa politika, kundi ang DILG at ang Office of the President na rin po, mga kababayan po natin, pinag-iinitan siya dahil hindi niya rin sinuportahan ang administrasyong Marcos. Sa ngayon, at binigyan niya nga ng permit, itong hakbang ng maisog kung saan marinig po natin na magsalita itong si dating Pangulong Digong at aasahan po natin na isisiwalat niya ang iba't ibang issue, lalong-lalo na kasabwat nga ang ilang politiko dito. So gusto niya ito bigyan ng diin sa magaganap na prayer rally mamaya. So abangan po natin yan, mga kababayan. Pero kayo po natuwa po ba kayo sa ginagawa nitong mga politiko ng Davao del Norte? At dahil hindi lang po ito posibleng nangyayari po sa Davao del Norte, kundi sa iba't ibang syudad o bayan na rin sa ating bansa. Kaya sana may mga ganitong klaseng politiko, kagaya ni Gobernador Jubahib, na handang magsalita para sa kanyang mga nasasakupan. So yan na po yung ating update. Mga kababayan, comment na po para sa inyong personal na opinion, komento, pananaw patungkol sa isyong ating binigyan ng reaction. Maraming salamat.